Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basics. Time to learn, mga kapatid. Good morning po, Dean Mel. Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Opo. Si Dean Mel Santamaria po ito. Good morning, Notary Public, Notaryo Publiko. Ano bang ibig sabihin nun, Dean? Ang notaryo publiko, Ted, ay isang abogado. Siya ay isang tinatawag na officer of the court. Sapagkat ganyan ang kanyang posisyon, pinapayagan siya ng Korte Suprema na magtanggap ng mga dokumento at sa harapan niya ay sumpaan. Kasi ang dokumentong sinumpaan sa harap ng isang notary public ay tumataas ng antas. Nagmumula sa isang private document, nagiging public document. At kung nagiging public document, ang antas nito bilang katibayan sa korte at kung anumang ahensya ng gobyerno ay nagkakaroon ng tinatawag na presumption of regularity na ang nag-execute nito ay hindi napilit at ginawa ito sa buong kalooban niya. Kaya nagkakaroon ng self-authentication. Pero of course, yung mga nilalaman, iba ang istorya doon. Pero ang paggagawa nito ay talagang maayos at hindi pinilit. Kaya ang probative value sa korte at sa anumang ahensya ng gobyerno ay tumataas at nagiging katanggap-tanggap. Kaya nga, sabi ng Korte Suprema, napaka-importante ng inyong mga role, mga notary public. Dapat mag-ingat kayo. Ang mga taong susumpa sa inyo, una ay dapat haharap sa inyo. Makikita nyo siya. Pangalawa, dapat magbibigay sa inyo ng isang identification card na nagmumula sa gobyerno na mayroong litrato ninyo. At pangatlo, meron tayong notarial register at doon, pagkasumpa ninyo, pipirma kayo doon para na-trace ang mga dokumento nyo. At pang-apat, lahat ng pinipirmahan ninyo ay yung pipirmahan nila sa harap ng notary public, isasubmit yan ng notary public sa end of the month sa clerk of court. Kaya iyan ang halaga. At kung ang isang notaryo publiko, pinalabas niya na ang isang tao ay humarap sa kanya at sumumpa sa kanya at pumirma sa harapan niya, pero hindi naman pala nangyari, iyan ay isang krimen. Yan ayon sa Article 171 ng ating Revised Penal Code, falsification of public document, na ang parusa ay multa na hindi lalampas ng 1 milyon at pagkakulong between 6 months and 6 years and 12 years at depende kung gaano katindi yung ginawa niya at kung siya ay isang abogado, maaaring siyang masuspend, maaaring siyang madisbar, depende sa tindi ng kanyang di tamang ginawa. Ayan yun. Dean Mel, meron na ho bang mga abogadong na disbar dahil po sa binabanggit yung fraudulent na pag-notaryo? Oo, madami ng abogadong na disbar. Kasi ang isang notaryo, meron naman siyang discretion. Na kung nakikita niya na ang dokumento ay talagang hindi tama, labag sa batas, at ninotaryohan niya, maaari siyang madisbar kasi labag sa batas. Halimbawa, dalawang mag-asawa na gumawa ng isang kasunduan na sinasabi nila sila ay pumapayag na magkaroon ng mga boyfriend-girlfriend ng isa't isa at ninotaryohan ng isang abogado, ng isang notary public. Disbarred yun. Kasi maling-mali yun. Opo. Ngayon naman, kung hindi nag-appear sa kanya yung taong dapat mag-appear, kung hindi naman masyadong matindi yung kanyang sinumpaan, maaring masuspend lang 6 months, 1 year, 2 years. Pero may mga... So, ang punto nito,
gaanong kagrabe ang ginawa mo. Yun. Di ba? Kasi meron naman siya sinasabi ng notarial act natin, may discretion ka naman Tingnan kung at kung may kutob ka, sabi nung ating notarial rule, kung may kutob ka na dapat hindi mo sumpaan at sinumpaan mo pa, baka managot ka kung lumabas mali yan. Ayun, case-to-case basis. Yan, kumbaga attorney, no? Ito hong pagsuma kung meron man maghahabla against the lawyer kung gaano kabigat yung kanyang ginawa doon nga sa fraudulent na pagnonotaryo. Din, napansin ko, hindi lahat ng abogado ay notary public. Opo. Bakit po ganon? Well, hindi naman ano yan. Kasi ang pagiging notary public, ang isa lang role na pinapayagan ang mga abogado. Hindi mandando, walang obligation na ang lahat ng mga abogado ay magiging notary public. Ako, Ted, hindi ako naging notary public ni minsan sa aking years of being a lawyer since 1982. Pero yung iba, okay, nagno-notary public sila. At kung nag-notary public sila, siyempre, pwede silang patawag sa korte. Okay? At kasi malaki ang role nila sa mga dokumentong sinasubmit. Opo. At saka siyempre, a little bit extra income yon sa mga abogado. Yan. Opo. Yung nga po, ang notary public po ay mayroong tinatangan. Kaya pag panotaryo ka, may libro Di ba? Na ina-accomplish nila. Yun daw sinasabit sa Supreme Court. So, hindi lahat ng abogado ay pwedeng magnotaryo. So, kinakailangan kami pahintulot sa Supreme Court na magnotaryo. Oo, ang nag-a-apply ka dyan sa Regional Trial Court at pagkatapos nagpapail ka ng petisyon at pagkatapos ay pinapahintulutan ka basta't hindi ka lang nagkaroon ng isang record ng crime involving moral turpitude. Okay. Dapat wala kang criminal at least 27 years old ka, natural citizen, abogado ka, ayos na. Okay, sige. And then din, ang notaryo ho ba ay meron lang area of jurisdiction? Meaning, kapag ba yung dokumento ay napagkasunduan ay yung pong magpapanotaryo ay taga Quezon City, hindi siya pwede notaryo ng taga Parañaque o taga probinsya? Tama ka doon sapagkat nakalagay doon sa ating 2004 Rules of Notary Public. Ang sinasabi, dapat ang isang notary public, isa pang kwalifikasyon niya, dapat may opisina siya doon sa jurisdiction kung saan siya nagnonotaryo. Kasi more or less, parang nililimitahan ang kanyang jurisdiction. Kaya lang may mga pagkakataon na nag-exempt naman. Halimbawa, mahalaga nasa ospital may sakit o nasa isang public place may isang ceremony doon. So may mga exempted naman. Okay, so ano ho ba yan? Usually, yan by provincial, regional jurisdiction? Meaning, kung ako po isang notaryo publiko at ang aking office ay sa San Jose del Monte, Bulacan. Opo. So, ang aking bang dapat lamang na notaryuhan ay mga dokumento na ina-accomplish nung subject na humihingi ng notaryo sa iyo, ng papanotaryo, doon lang sa area mo? O paano po yan kung ang kaso kong kinakaharap ay sa DOJ sa Manila and all of a sudden, dito ako nagpanotaryo sa Bulacan? Okay, basta't malinaw, kung gusto mo magpanotaryo ng isang dokumento, at gagamitin mo sa isang lugar. Pwede naman panotaryohan mo sa San Juan, doon ka, magkapir ka sa isang notaryo sa San Juan, pero pwedeng gamitin yon doon sa Manila. Ayun, pero hindi pwede yung pinapalabas mo na ninotaryohan sa Manila pero hindi ka naman nasa Manila nung ninotaryohan. Basta kung saan ka nahandoon nung ninotaryohan, dapat tigaron yung notaryo. Okay, sige po. So, Yes po. attorney, go ahead, Attorney Chacha. Kasi parang attorney ka ngayon. Para ako magnonotaryo. Pero, Dean Mel, kanina po binanggit ninyo, yung mga private document nagiging public kapag notarize ito. Pero may mga pagkakataon po ba na may mga dokumento na okay lang na walang physical appearance? Or kapag nagnotaryo, wala doon yung mismong magpapanotaryo? May mga pagkakataon po bang ganoon? Mahalaga na nahandoon, no? Sapagkat doon sa ating notarial rules ng 204 na ang mismo ang Korte Suprema ang nag-ayo, sinabi talaga nila na dapat ang personal presence ng ninotaryo mo ay nahandoon sa harapan mo. Siguro meron kayong mga arrangement, okay, sige, notaryohan kayo ito, dyan ka muna sa sala. Okay, siguro yung mga ganon, pero dapat within the vicinity at dapat
talagang nakikita Nakaharap mo. mo. Kasi Oo, merong, nasa harap mo kasi merong requirement na hindi lang nasa harap mo, kundi hihingi ka ng isang ID na nanggagaling sa gobyerno na may litrato mo pa. Oo. Madami pang hindi nakakaalam yan. Madami pang hindi nakakaalam yan, pero may bagong Opo. regulasyon ng Korte Suprema Ah. ng identification mo, government ID, may litrato mo. Kasi nga dati, sedula yan eh. Naalala ko, sedula. Di ba din sedula. Ngayon po Tama kasi ka. government issued ID with identification picture. Din, maari ho bang atakihin ng sino man pong nagrereklamo o may interes sa kaso, yung affidavit na questionable, will that be a ground para po, for example nga, ang claim sandali lang, duda kami na talagang humarap sa iyo yung taong nanotaryohan mo yung dokumentong yan Pwede ba maging ground yon para sa huwes na ipawalang visa, hindi na po kilalanin yung argumento nung nagpanotaryo kasi fraudulent yan Hindi naman totoo na nakaharap mo yung abogado. Pwede ba yun? Alam mo ang issue na diyan, credibilidad, no? Ibig sabihin, ang isang ninotarize kasi from private to nagiging public. May assumption ng regularity at kung peke, kung hindi naman pala humarap sa iyo yung tao, di nawawalang visa, yung pagiging pagpapublic nito. Okay. Ang nangyayari, ginawa-gawa mo lang yan, private document lang yan, self-serving na lang yan. Okay. Di ba? Self-serving na lang yan at bumababa talaga ang halaga ng kanyang ebidensya at maaaring sabihin ng Korte, tama ka, Ted. Maaaring sabihin ng Korte, hindi ko tatanggapin yan kasi medyo merong bahid ng kapalpakan yan. Walang credibility. Kumbaga meron ng irregularity. Pero din, kung meron pong parusa sa mga abogado na nagnonotaryo na hindi sumusunod sa kanilang panuntunan, ano pong parusa sa mga nagpapanggap ng notary public? Marami yan, di ba? Marka na ng marka. Kasi yung dokumento naman po, hindi ganun kaselan. Pwede, actually, pwede i-stop na yun. Pretending to have business. And in fact, wala kang business. You have no business being Notary pa. a notary, di ba? Deceit yun. Pwede yun. Pwede. Pwede ho ba, meron ba yun? Yung false representation? Falsification rin. Okay. Falsification rin of document, private document, kasi sinasabi mo na ito ay magiging public pero hindi naman pala totoo. Ayan. Kasi meron din po naman din, di ba, nakita ho ninyo sa mga LTO, sa mga kung saan-saan, di ba, na notary public, pupunta ka lang doon, may taga-stamp, at pipila pa yung 100 piso, 200 piso pang notaryo. Opo. Kapag fake yon, yung nagnonotaryo ng fake, at saka yung nagpanotaryo ba, may kasalanan din? Yung mga notaryo, minsan may elemento ng good faith naman kasi. Kasi yung mga, kasi basta't nasa revised penal code, normally ang good faith mo, nakakasagip sa'yo. Kasi mistake of identity yun Nagpakita siya, nag-represent siya, na notary public siya, na nag-represent siya, na ito pwede mong gawin, yung pala, hindi naman pala. Kung may good faith naman yung isang taong nagpanotaryo, maaaring hindi naman siya masangkot. Okay. So pwede ba rin maging good faith si attorney kung sabihin niya na, kasi kamukha ni Mayor. Ay, oo. Baka pwede yun ang isagot. Akala ko si Mayor na kamukha. Pwede yun ang isagot. Alam mo, relative talaga baka may mga taong talagang magaling gumawa ng pagkakamuka, di ba? So, pero talaga merong regulasyon rin. Nung kaduda-duda sa iyo, nakikita mo na medyo duda ako dito, dapat wag mong nonotaryohan, sabi ng Korte Suprema, para hindi ka malagay sa alanganin. Oo. Okay. Dean Mel, yung presyo ng pagnonotaryo, kasi kanina sabi nyo, ini-a-apply yung isang abogado kung gusto niya maging notary public. Yung po bang presyo sa bawat dokumento, na nakasaad din yun kung papaano ang presyohan? Or pwede sila magpresyo ng kahit ano? Papaano yun? Percentage. May regulasyon dyan ng Korte Suprema ngayon. May hinahaing listahan ang Korte Suprema every now and then. Sa ngayon lang, hindi ko lang alam kung magkano. Pero merong hinahain ngayon listahan ng Korte Suprema. May rate yan sa percentage doon sa, lalo na pag may halagang pinag-uusapan. Oo, kung sino. Sige.
Okay, so Dean Mel, kayo ba'y sumusubaybay dito sa dito sa napakalaking issue ito ngayon tungkol kay Mayor Alice Goo at sa kanyang mga kapamilya. Dito nga ngayon, dito nakafocus ang atensyon ng marami sa atin. Oo, alam mo Ted, nakakalungkot, no. May nakakakawala. Well, we do not I do not prejudge mayor, no. Pero kung hinahanap na siya, nawawalan tayo ng isang taong pwedeng mag-explain. She is given all the opportunity to explain. Pero ang kawalan talaga dito, ang pinakamalaking kawalan natin dito, yung kawalan ng ilang mga tao sa pagtitiwala sa ating mga ahensya ng gobyerno. Diba? Yun ang masakit ang tagal-tagal nito, ahensya kayo ng gobyerno, the trust and confidence na dapat ibigay natin sa NBI, sa pulisya, talagang pababa na ng pababa ng pababa. Kasi, ang sabi nga, diba, ang isang para ma-prevent mo ang crime, dapat takot sa'yo at madali kang mahuli. Kung gumanap ka ng isang krimen. Halimbawa, diba? Pero sa nakikita natin, basta hindi ko naman sa nila lahat, pero kung merong pangalan o merong kakayahan, parang napakahirap hulihin at ang nakawalan talaga natin dito, ang kawalan ay ang confidence na dapat nating bibigay sa ating mga pulis, sa mga ahensya natin. Ito ang malaking kawalan. Yung baga yung kahihiyan, no, ng gobyerno. Yes. Opo, kasi nga din, ngayong taon, just for your information, 12.3 billion ang confidential at intelligence fund ng gobyerno. Sus naman, sa laki ng pera ng gobyerno sa intelligence fund at confidential fund, opo, nangyayari ang lahat ng ito. Opo. Alam mo, Ted, kapapanood ko lang ng iyong think about this, yung tungkol sa ating poverty threshold, di ba? Sabi mo nga, nakalagay sa'yo sa NCR 15,000, di ba? Diba? So pag nag-retire ka, galing SSS, pag nag-retire ka at senior citizen ka, sigurado nasa poverty threshold ka, malamang. Kasi ang pension mo is 12,000 lang. Ang problema, pambili mo ng mga medisina mo, mga pang-diabetes mo, pang-cholesterol mo, hanggang A15 lang yon. So pagkatapos sa A15, matataas na naman ang sugar mo kasi wala ka na mabiling paggamot. So cycle talaga. Oo nga, maganda yung punto ni Din, ha? Tama. Pag nag-retire ka, tama. Pag wala ka ng source of income, correct, at doon ka lang aasa, kasama ka sa poverty threshold. So dapat kasama ka sa poverty incident survey. Correct. At saka, ang mga tao tuloy, imbis na mag-relax yung mga senior citizen, nagtatrabaho pa sila. Kaya ang mortality rate ng isang Pilipino between 78 and 80 years old. Sapagkat pag nag-retire ka, mapapadali buhay mo. Kung gano'n ang pension mo, di ba? So dapat talagang tignan nila yan. Imbis na iligay nila sa Maharlika Fund na 500 billion pesos, di ba? Yung nakakakilabot na amount na yon. So dapat gano'n. Prioridad. Pagka nag-retire ka ng 60 dahil aasa ka na lang sa pension mo, wala ka namang pagkukuhanan ng income talaga, mapapadali nga ang buhay mo. Tama si Dean. Din 72 po ang edad na average po pinakahuling pag-aaral. 72. Talaga. Opo. Ito pa nakakatawatin. Meron pa silang mungkahi o batas na ata, basta humantong ka ng 100 taon, bibigyan ka ng 100,000, di ba? Oo. Wala namang aabot na madaming Pilipino doon, kaya siguro naglakas loob sila gumawa ng batas na yun. Di ba? Opo. With all due respect kay JPE. Oo nga kasi mortality rate natin mababa So, okay. Anyway, so Din, salamat na marami for sharing your thoughts and your wisdom this morning. Have a great weekend, Din. Salamat po. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa Ted, DJ Chacha. Opo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.